Ayan po mga kapatid, magandang umaga po sa lahat at narito naman po ako at may itatopic na about request ng ating masugid na taga-subaybay na si Rixmon Jade. Ayan, ang kanyang nilalapit sa akin at aking itatopic daw kung ano ang sintomas na hinihigop ang kanyang lakas yan sa larangan ng espiritual. Ayan po mga kapatid, ang ituturo ko sa inyo kasi po mga kapatid, kung nagdidebosyon lang kayo mga kapatid na kung nagdidebosyon lang kayo, sige kayo debosyon, nagdidebosyon kayo ng mga bakod, balabal, balute, depensa at yung anuman ang mga inyong dinadasal na pamproteksyon sa inyong katawan. Kung hindi kayo gumagamit ng panaklob ng kaalaman, pangselyo at panarado, ay useless lang at kailangan po ninyong gamitin iyon para hindi kayo mahigupan ng inyong kakayahan. Ayan, at yung mga dinidebosyon kasi sa panahon ngayon mga kapatid, marami na ngayong na mga magagaling na mga manggagamot ngayon na hinihigop ang kakayahan ng kapwa niya, hinihigop ang kakayahan ng kapwa niya sa ka-espiritual. Ayan. Kaya minsan lumalakas ang mga yan kasi hinihigop ang inyong enerhiya. Ang sintomas naman ng inyong nararamdaman pag hinihigop ang inyong enerhiya at ang lakas ay kayo ay nanghihina, lagi na lang kayo tulog ng tulog at lagi kayong inaantok. Ayan po ang ang inyong nararamdaman pag hinihigop ang inyong enerhiya sa larangan ng espiritual. Kaya kung mag-aaral kayo mga kapatid, pagkatapos ng inyong pagdedebosyon, ayan bro Rixmon Jade, ayan pagkatapos magdebosyon ay isusunod po ninyo ang tatlong importante na ito: ang panaklob ng kaalaman, pangselyo at panarado, para kahit anong bato sa iyo ng kalaban o higupin man ang enerhiya mo ay hindi nila makukuha o hindi nila mahihigop ang inyong kakayahan, sapagkat meron kayong panaklob ng kaalaman, pangselyo at panarado. Dahil hindi kayang basagin ng sino mang mga manggagamot yan pag meron kayong ganon sa tatlo yan na mga aking itinatagong mga sikreto. Kailangan din po talaga yan na sakluban ninyo, selyuhan ninyo ang inyong mga dasal para hindi mahigop ng mga kapwa nating nag-aaral sa lihim ng karunungan at hindi kayo manghina. Yan, ganyan yan mga kapatid. Yang tatlo na yan, hanapin mo ang sinabi ko na panaklob ng kaalaman, pangselyo at panarado. Yan. At isasama ko na rin ang sinasabi niya na kung ano daw ang sintomas kung nababaklasan o nadidiskumunyon. Kasi mga kapatid, nababaklasan lang ang isang tao sa kanyang kaalaman kung ginagamit niya ito sa masama at sa pag-aabuso at paglalamang sa kapwa mga kapatid. Kaya ito nadidiskumunyon at binabawi ng nasa taas kasi mas lalo niyang inaabuso ang kanyang kaalaman sa larangan ng espiritual. Ayan po, marami pong mga manggagamot ngayon na biglang gumaling sa larangan ng espiritual, naging magaling, naging sikat na manggagamot, ngunit gumagawa ng kaliwa dahil nasilaw sa pera. At minsan na lumapit sa akin na dati naman magaling na manggagamot, ngunit hindi na siya makapagpagana ng mga orasyon dahil mga kapatid at ginagamit niya ito sa kasamaan. At gumagawa siya ng mga ritual, black magic, mga spell work, yan, mga ganyang mga pamamaraan. Yan ay madidiskumunyon kayo niya mga kapatid pag yan ang ginagawa ninyong sa kaliwa. At kung manggagamot po kayo ng inyong pasyente o wag po kayong maniningil. Ayan lang ang sinasabi ko, mas wag po kayong maniningil. At kasi po mga kapatid, pag tayo po ay nasilaw sa pera, nawawala na ang ating pagmamahal sa ating kapwa at pagtulong dahil sa
dahil nagiging practical na tayo. Hindi na yung iba, may ibang manggagamot, hindi na nila ginagamot ang kanilang pasyente dahil walang pambayad. Merong ganon. Pero kung binigyan ka ng kakayahan na isang ng ating ng nasa taas at kaya mo namang gamutin ninyo mga kapatid, dahil malaki ang gantimpala. Ayan. Yan lang bro yung sinasabi ko sa inyo, na nadidiskumunyon lang ang tao kung ginagamit sa masama. Tulad ng panunubok, kunya susubukin mo ako na di naman kita inaano. Kunyari, sinubukan dito na natin pagbabasihan sa aral na kunyari ikaw may galit ka sa akin at ako na wala akong kaalam-alam, sinubukan mo ako, biniram mo ako, at yung mga nung biniram mo ako, nakaramdam ako ng mga kakaibang karamdaman, ay magaganti talaga ako dyan. Gaganti ako. Ay tapos kung bibirahin mo ako ng inyong mga kaalaman na ano, ay uunahin ko talaga mga kapatid, ididiskumunyon kita. Yan talaga, ididiskumunyon, hindi ka na makakapagpagana ng mga orasyon, sisilyuhan kita at sasaraduhan din ng mga kinatagong aral ko. Hindi ka na makakapanarado, tapos bibirahin kita ng bibirahin hanggang sa mangatal ka. Ay mga kapatid, iwasan natin ang manubok sa kapwa. Ay nga, wag ninyong subukin ang ating sarili o kung ano, dahil di natin alam ang kakayahan ng mga tao na nakapaligid sa atin. Kung sino man, kung ano man ang kakayahan natin na mayroon tayo, ay makontento tayo, sapagkat kapag marami tayong mga nagagamot o nakakasurvive tayo o may napapagaling tayo, ay tumataas din ang level o antas natin. Kaya wag tayong maging gahaman sa mga kaalaman na yan, ay dahil pag tayo ay papanaw, hindi natin madadala yung mga alam natin, iiwan natin yan sa magmamana. Ayan. Yung iba kasi mga gahaman, gustong manubok, kasi kesyo ganito, gusto nila sila lang yung malakas. Mali yung ganun. Lahat dito sa ating mundo ay pare-parehas tayo dito, pantay-pantay tayo. Yan. Yan lang kapatid, ang hanapin mong ora, panaklob sa lahat ng panaklob ng kaalaman. Ayan, para di ka mahigupan at di ka na manghina. Ayan, pangsilyo, panarado. Ayan. Ora para hindi madiskumunyon ng kalaban. Yan, hindi ka madidiskumunyon yan mga kapatid. Basta araw-araw ka lang magdebosyon. Iwasan mo ang makamundong gawain tulad ng mga sugal-sugal na yan, iwasan mo yan. Yung mga anumang uri ng mga halayan, iwasan mo yan mga bro, para kasiyahan ka. Yan. Yan lang naman ang advice ko bro Rixmon Jade. Ayan. Hanapin mo yan at hindi ka na kasi pag nanghihina lang naman ang isang tao pag hinihigop yung enerhiya niyan. Kaya lagyan mo na lang ng panaklob, ng kaalaman, pagselyo at panarado. Ayan, hanggang dito na lang at God bless us all. Binabati ko ang mga kaibigan ko, mga manggagamot, mga faith healer, at lahat ng mga nagtatahak sa lihim na karunungan. Ayan, binabati ko kayo mga kapatid, at naway patuloy lang sa pag-aaral at pananaliksik. At kung may mga katanungan kayo, ay mag-PM lamang kayo sa akin at ating sasagutin yan. Kahapon ko pa sana i-vlog ito, ang topic na ito, sapagkat may pinuntahan kami kahapon. Busy din ako minsan sa gamutan, sa paggawa ng mga pangontra sa mga taong nag-order sa akin, kaya minsan hindi na ako nakakalabas ng bahay dahil busy din mga kapatid. Nakakalabas lang ako pag may bibilhin at pagbalik ulit sa gawa ng mga pangontra. Ayan, ang mga kasi marami ding order ng mga pangontra at nagtitiwala sa akin, kaya mas lalo ko pang ginagalingan. Yan, sa mga nagtahak ng lihim ng karunungan, wag po kayong, ang advice ko lang mga kapatid, wag po kayong tatahak at lilihis ng landas mga kapatid, at wag po kayong magpapaalipin sa pera. Yan lang ang ang advice ko lang sa inyo, na aral lang kayo ng aral hanggang maabot ninyo ang inyong tagumpay at tugatog, na tulad ko na naabot ko at narating ko ang aking mga
pagsusumikap sa pag-aaral ng lihim na karunungan para sa pagtulong sa kapwa, para pagtulong sa kapwa natin. Ayan. Panatilihin lang ng aral. Ayan, hanggang magiging hanggang sa magiging maging malakas na rin kayong manggagamot. Ayan, at iwasan ang pangungutya, pagmamaliit sa ating kapwa. Yan lang ang aking advice, at ingat po tayo palagi. Hanggang dito na lamang po, at God bless us all. Panoorin mo na lang po ito, Trixmon Jade, ang vlog na ito, para malaman mo. Yan, kung nagustuhan ninyo ang ang vlogong ito, ay paki-share at paki-follow na lang ang aking official Facebook page na Hashim Satalpon Tetragrammaton, at mga kapatid, at ang YouTube channel ko na Maestro Apo. At marami po kayong mga matututunan, at pag natapos ko na pong matalakay ang lahat ng uri ng kaaralan, mga kapatid, ay magtuturo na rin ako ng mga orasyon na mga bihira lang na hindi makikita sa PDF. Yan, na ko rin po, babahagi ko sa inyo ng libre at walang bayad, mga kapatid. Ayan, hanggang dito na lang, at God bless.